Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Barangay Santo Niño, Marikina Bayan in Marikina City. Please naman nyo po akong mag-update dito sa baha. Time check 3:45 PM local time at ang level po ng ilog dito ngayon ay nasa 17 meters. Ito po yung update natin today, August 17, 2026. Pag umabot na po ang level ng ilog ng 15 meters ay first alarm, 16 meters ay second alarm, 18 meters ay third alarm, at nasa 17 meters na rin po siya at the moment. Noong Sunday naman, August 9, 2026, ang maximum level po ng ilog noon ay umabot lang sa 17.5 meters. At ngayon ay nasa 17 meters pa lang po. Pag umabot na po ng 18 meters ay nasa third alarm na po. So kailangan na po nang mag-evacuate. So syempre kung kayo naman ay nasa piligrong lugar, malapit sa ilog po talaga, wag na po nating antayin na umabot na po ng 18 meters. Magsilikas na po para din po sa inyong safety. Diyan na po tayo galing kanina sa baba. May konting nakikita pa po tayo ditong river walk o yung walkway dyan. Ayun po si Marikit na lulubog naman po above knee level naman po si Marikit. Ang Marikina River ay isa po ito sa mga binabantayan 24/7, lalo na pag may mga paparating na mga bagyo at mga baha, kasi low-lying area po dito. Kaya meron pong River Parks Authority dito na nagbabantay 24/7. Ayan, malakas din po ang lagasaan ng ilog ngayon. Ang lakas din po kasi ng ulan simula nung kahapon ng bandang hapon. Talagang bumuhos ang malakas na ulan at kahit ngayong araw na ito ay halos buong araw na po bumuhos ang malakas na ulan, kaya umapaw na po talaga siya. Kahit ngayon guys, malakas-lakas na rin po ang ulan. Dito po tayo nakapwesto sa Sumulong Highway Bridge. Ayan po yung papuntang Antipolo City. May mga dam po tayo sa bandang taas natin. Baka nagpakawala din po sila ng tubig. Dito kasi sa Marikina River Park, mababa lang po talaga ang flood control dito. Kasi nga po ay park at mga business establishments na rin po ayan dyan. Pero dyan naman na side, baka makakaroon po siguro ng retaining wall dyan. Sa ngayon kasi ay wala pa. Ganun pa man, masasabi po natin na napaka-effective talaga yung flood control na gawa ng mga Japanese contractors, kasi biruin nyo po guys, umabot ng 8 days bago naman po umapaw. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga contractors po ng Marikina River Flood Control Project ay Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms at ang mga workers naman po ay mga Filipino. So nagkaroon pa rin po ng job opportunity ang ating mga kababayan. Ang Marikina River Flood Control Project Phase 4 ay dito po nagsimula sa Marikina River Park, dito sa Marikina Bayan in Marikina City, hanggang Barangay Manggahan in Pasig City. At kabilaan po ito guys. Ang buong project po ay nakakahalaga ng 57 billion pesos at funded po ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Kudos po sa DPWH, mga LGU at sa lahat ng bumubuo ng Marikina River Flood Control Project. Diba guys, kung napanood nyo yung update natin na nung humupa na yung ilog nung Monday morning, talaga makikita natin dito na walang bakas na damage or pagkasira ng mga retaining wall dito. So ibig sabihin napaka high quality pagkagawa ng mga contractors at hindi po talaga substandard.
At syempre hindi po talaga natin maiwasan na umapaw po dito kasi may mga dam po tayo doon sa bandang taas natin. At lalo na po kung sunod-sunod ang habagat or pag-ulan. Kaya hindi po talaga natin mapipigilan ang pag-apaw ng ilog. Dito na po tayo sa kabilang side sa may Barangay de la Peña. Dito pa rin po tayo sa Marikina Bayan. Doon po sa tapat ang Barangay Santo Niño. At the moment nasa 17 meters pa rin po ang level ng ilog. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Marikina River ay magi-split po ito pagdating ng Barangay Manggahan in Pasig City. Meron pong floodgate doon. Yung isang direksyon naman po ay palabas papuntang Laguna de Bay at ang isang direksyon naman po ay palabas papuntang Pasig River. Kaya nakokontrol din po ang baha pagdating doon. Ayan po yung mga kabahayan dito na side ng De La Peña. Mas marami ang mga bahay dito. Doon kasi sa kabilang side sa may Barangay Santo Niño ay karamihan dyan mga businesses. Marami na pong bukas dyan ng mga coffee shop, restaurants. Simula nung natapos yung flood control dyan. Dito na po tayo sa kabilang side ng bridge. Sa may Barangay de la Peña pa rin po tayo. Sa mga hindi po nakakaalam, ang pinaka-source po ng Marikina River ay doon po sa taas natin, sa kabundukan ng Sierra Madre. Marami nga pong nagsasabi na kalbo na raw po ang kabundukan doon as well as kabundukan ng Rizal. Dahil sa illegal quarrying, illegal mining, illegal logging at iba pang mga illegal activities na nakasisira ng ating kalikasan. At ito na po ang result: baha, landslide, soil erosion at iba pa. Kaya tayong mga mamamayan ang nagsasuffer. Grabe ang lakas po ng ragasaan ng tubig. Siguro nga nagpapakawala talaga yung mga dam sa taas natin. Tulad ng La Mesa Dam, Wawa Dam, iba pa. Mataas din po ang area dito. Ayan oh. Dito sa area na kinatatayuan natin, I think ito yung phase 3 na matagal na pong natapos. Mababa lang po talaga ang flood control dito. Kaya pag malakihang baha talaga, umaapaw po talaga dito na area. Ganon din po sa tapat natin, wala pong mga retaining wall. Ang pinaka level lang po ng flood control dito, ayan po.
ang level po ng ilog ay nasa 17 meters pa rin po as of 4:30 PM local time. Sana po bumaba na po ang ilog, kaso lang ulan pa rin po ng ulan wala pong tigil. Meron pong bagong building dito guys, so sa harapan natin, Senior Citizen Barangay de la Peña. Napakaganda po na building, bagong bago. I think hindi pa po ito operational. Ayang mga jeep na to ay papuntang Cubao, Quezon City at iba pang mga lugar. Diyan po tayo galing kanina sa baba. Lumubog naman po ulit ang Marikina River Park. Ayan po Ayan yung concrete bamboo railing. Halos lumagpas na po yung level ng ilog. Ayan po ang kahabaan ng Sumulong Highway papuntang Antipolo City. At ito naman pong kasada na to ay kahabaan ng JP Rizal. Ayan po ang papuntang San Mateo Rizal, Montalban Rizal at iba pang mga lugar. At dito naman po sa kanan ay papuntang C5 Road, Pasig City at iba pang mga lugar. Ayan lang po sa baba ang ilog. At the moment nasa 17 meters pa rin po ang level ng ilog. At sana guys hindi na po tumaas. Ayan guys, ito yung dating River Park. Hindi na po talaga mapipigilan na umapaw na po dito. Ayan lang po ang statue ni Marikit. Ayan po ang temporary bridge. Doon na po tayo galing kanina sa Sumulong Bridge. Ayan, abot na po hanggang dyan yung ilog. Dito po tayo sa area ng mga restaurants and cafes. Ayan, umabot na nga po dito sa ground level nila.
Doon lang po tayo galing kanina sa tapat natin sa Barangay de la Peña. Yung nakikita po natin sa tapat, yan po ay temporary bridge. Umangat na po siya ng umangat ng husto. Dito na po tayo sa side ng Barangay Santa Elena. Sa Marikina Bayan pa rin po tayo sa may River Park. Lumakas na naman po ulit ang ulan, guys. Doon naman po sa tapat natin ang Provident Village. Napakataas po ng retaining wall doon. Nasa 5 to 6 meters din po ang taas niyan. Kaso lang hindi pa po natatapos ang retaining wall dyan. But still, napaka-effective na po niya kasi hindi na po binabaha sila. Matagal na po hindi binabaha yung Provident Village simula nung nagkaroon po ng retaining wall sa lugar nila. Kahit noong August 9, 2026 na baha, hindi na rin po sila binaha. Naglundagan yung mga yun. Dami po mga manok pang sabong dito, guys. Oh, sinafety na po pero malapit lang din po sa ilog. May nagbabantay naman po dito si kuya. Malaki na naman. Yun, lumiit. Dito pa rin po tayo sa Barangay Santa Elena, Marikina Bayan, in Marikina City. Yan, ito yung mga kabahayan dito. Dito po tayo sa bandang baba.
Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Marikina Bayan in Marikina City as of today, August 17, 2026. Maraming salamat po sa patuloy yung support at panunood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.